Lunes na lunes. Good morning, good morning, good morning. Lunes na lang nga diday. Kape. Doon. Wala sana ako machismis sa iyo diday. Kaya wala akong maisip. O wala, hindi ko pa naalala kung sino ang mga hinapungal na ayan. Kaso, ito, may nakikita kasi ako palagi. Hindi ko alam kung sa pamilya ko kasi, sa mga papa ko, mga kuya ko, mga tito, wala talaga makikita ganyang gawain. Alam mo, yung ganitong gawain, ano ba yung ibig sabihin pag yung lamesa, yung kinainan natin, di ba yung lamesa ang kainan natin? Di ba? Siyempre kahit wala nang nakain sa lamesa, pero yung paa mo, yung lagi nakataas yung paa, yung parang nakaganon lagi ang paa. Diba? O parang nakaganyan yung paa, sa ibabaw, ayan. Gano'n kasi, ano yung kainan natin lamesa? Hindi ko alam bakit kasi, ilang beses na ako sasabi ng kanya na huwag magpapatong ng paa sa lamesa. Kasi wala naman kasi makikita ganyan sa parents ko eh. Or mga kuya ko o mga tito ko. Hindi ko alam bakit yung kasama ko, laging sa bawon ng lamesa. Oo. Minsan naman, kasi ako naglilinis ng lamesa. Kasi ayoko talaga ng makalat yung lamesa kasi tawag dito kasi kinakainan natin to eh, di ba? Kinakainan natin to. Mahirap kasi malas-malasin tayo, di ba? So ngayon, nung minsan ginagawa ko, minsan nga may gawaan, may looban ng mga ng plato. Tinatapon ko na agad, kahit ang linis mo, madumi. Siguro sobrang luma, tinatapon ko na. Hanap ko na lang panibagong ng lagayan kasi minsan siyempre, di mo masabi may mga ipis or may mga minsan nagkatid sa dami ng mahirap pag nakaka-stress minsan di tayo. Kasi yung dumating sa point na sa ilang taon na ako nagsasabi lagi na huwag maglalagay ng paa sa lamesa or mga kalat sa lamesa. Ma-stress ka talaga dito kahit ano sabihin mo. Kahit anong linis mo, ganun pa rin. Oo, nakakaintindi rin naman maging tamad. Pero huwag naman ganun katamad or linis ng lamesa kasi kainan yan eh. Kaya minsan minamalas talaga kami. Oo, simula nagkaroon ako ng trabaho. Kada malas-malas ang hindi ko alam bakit. Minsan, ayoko rin na may mga barya-barya doon. Kahit natin piso-piso. Kinukuha ko talaga muna mga barya. Minsan nga, nagsusuklay-suklay doon yung kapatid ko rin. Isa, kaya nag-ayon ng kuto. Oo, isa nagsusuyod. Nakakaloka sa mga ere. Minsan, nag-aaral din ang mga pamangkin kong baby doon sa lamesa, pero wala nang kinakain doon. Hindi ko rin alam kung ano doon ang pinagsusulat-sulat sa ibabaw ng lamesa. Pero wala na namang makain doon, wala nakain. Pero ang pinakaayaw ko talaga sa lahat, yung nakataas lagi ang paa. Di ba, ang ganito kataas ang paa kasi syempre may lamesa tayo, may upuan. Na-stress ba ako pag may mataas na paa sa ibabaw ng lamesa? Kasi hindi ko pa na-experience sa father ko kapatid ko. Kaya sa mga tiyahin ko o tiyo. Feeling ko kasi para sa akin napakamalas. Para sa akin napakamalas ang isang lamesa kasi kainan yun eh, yung kainan. So, nag-yosi talaga ako dati, naglalagay din ako doon ng malagayang ng yosi doon, lagayan ba ng sigarilyo, ilagayan. Pero pagkakain, inaalis ko naman yun, inaalis ko naman, kaya lang, ewan ko ba naman doon sa kasama ko sa bahay, kahit anong linis ang gawin mo, alis ka na puno-puno na ang lagayan ng yosi, na andun din. Naawa din ako sa mga bata kasi, naano rin ng mga bata na, mami, ang dumi ng hirap kumain kasi ganito ganyan. Na-stress talaga ako mag-isip ng mga pagmakalat. Unang sa pool naman, kahit mga bata, kaya mga kapatid ko na yan, ako lang talaga linis, kay nanay ko talaga busy sa trabaho, kaya ako talaga naglilinis. Lalabay, lahat. Ginagawa ko kaya lang hanggang ngayon, nakikita ko kasi yung pinaka talaga na ayaw ko, makalat sa lamesa. Kasi para sa akin, lamesa, mas gusto kong okay para maganda yung kainan. Baka sakaling siwaktihin, kahit sabi natin mababa ang sahod natin or hindi masarap ang ulam, kahit itlog palagi ang ulam, okay lang, ang maganda is blessing na maayos ang lamesa, di ba? Hirap kasi ano ba? Ano ba sa tingin mo? Yung ganun. Pag nakatungtong ba yung paa mo sa ibabaw ng lamesa, na kainan, malas talaga yun. Pwede ba mo comment mga dito, para maintindihan natin. Alam minsan nga, tapos na sila kumain. Di siyempre, pagkatapos kumain, hindi pa napupunas sa lamesa. Hindi pa napupunas sa lamesa, nakataas na yung mga paa. Oo. Nandiyan agad sa lamesa, kahit katapos lang kumain. Ako ba naman? Na-stress lang ako dito. Minsan, susunod na grupo, may kakain na. Malasig ka na agad kumain kasi ang magkakasunod kayo sa lamesa, nakakain na kayo na. Kakain ka, imbis na maayos. Magsasabi ka pa, ibaba mo ang paa mo, kaya kakain na kami. O diba? Ngayon ka malasan. Kasi puro sobrang dumi talaga ng lamesa. Diyos me diday. Halos wala ka na makain, puro ka. Kasi para sa akin, importante ng maayos ang lamesa. Sobrang ayos talaga ang lamesa. Kasi nakita ko na sa parents ko na ay ng mama ko noon o papa ko na kahit isang mumod ng mga kanin na matira dyan sa lamesa. Linisan. Kasi papaluin talaga kami ng ganyan kadumi sa ibabaw ng lamesa. Oo, ayaw talaga ng parents ko ng ganyan. Dito, wala kaalam. Ay minsan nga pati kahit yung pinagkainan, pagkakain. Bata na, maintindihan ko rin yung bata kasi bata yan eh. Pero pag tayo mga matatanda, lipitin natin na pinagkainan kasi natin yan dahil kaya mahirap ng malasin dahil sa sobrang katamaran sa pag-ibabaw ng lamesa. Ayoko talaga ng ganun diday. Kasi simula sa pool naman ganyan na ginagawa ng parents ko maging maayos. Pero ako lamesa, ayaw na mama at papa ko maging madumi ang lamesa. Lalo na ang papa ko nagtataas din yan ng paa, pero nasa upuan, pero nasa baba lang ng ganyan. Minsan, yung maliit na upuan, hihingi sa amin ng maliit na upuan. Ang upuan maliit pa. Harapan ng papa ko, doon siya magpapatong sa upuan lang, maliit. Pero sa lamesa, never talaga yan nagpatong ng paa. Ewan ko ba naman? Wala lang, nag-chismis ko lang sa'yo. Ayun, ayoko talaga ng ganun sa pool. Ayoko kasi wala akong nakikita ganyan sa pamilya ko, sa parents ko, sa kapatid ko. Wala akong nasasabing ganyan. Kaya ayoko. Ako talaga ako sa ganyan. Lalo na kung tapos na kumain ng nauna sa yung group kasi di makasya lahat. So kailangan kami nasusunod. Pero pag susunod ka sa lamesa, pero nakataas ang paa, hirap. Kasi dati may nakatrabaho din ako dyan na kasama ko yung katrabaho ko din iba na naiinis din na. Oo, nakatapos ka ng kumain. Nandito kami sa kantin. Nandito tayo sa kantin kainan. Pero ikaw, natapos ka ng kumain, pero nakataas ang paa mo. Nandito tayo sa kantin eh. Halos lahat tayo nakain. Pero ikaw, kahit sa lahat sa dulo ka,
Iwasan mo naman na nakataas ang paa. Umalis ka, lumabas ka na lang ng kantin. Maghanap ka ng tapakan ng lamesa, doon ka tumambay at nakataas ang paa mo. Hindi doon sa may mga kasama ka na nakain, pero ikaw nakataas ang paa. Mamalasin ka ba sa pagkain ngayon or, di ba, mawawala ka ng gana pag ganyan kasama mo. Ako, ayun, ayoko talaga. Kasi, oo, sabihin natin, para maging dumating ang magandang blessing, kahit na hindi masarap ang mga ulam, at isa yung blessing sa ating kakainin araw-araw. Yun, salamat din naman yung kahit ganun ang mga pagkain na makain lagi-lagi. Kaya lang, ang pagiging, ano talaga na, babaw ng lamesa, kain at kainan, hindi umalis ka na lang ng lamesa. Naintindihan ko pa kung wala na talaga lamesa, diyan na magkain sa sahig, di ba? Magkain na tayo lahat sa sahig, at least magtaas ka man ng paa, yan, hanap ka ng sarili mong patungan ng paa, kaya wala ng lamesa, di ba? Ay, sa susunod, itapon ko na yung lamesa, kaya parang wala nang matungtungan ng paa. Kabuisit ako, di dahil, nakaloka. Sa ilang dekada, makita ko lang ganyan. Ay, loka, mande na hindi, mande, naloloka talaga ako. Ayoko talaga naman para saan malas is malas. Kahit sabi mo tamad ka man or ano, ayoko lang ganun may lamesa. Yun lang ang chismis ko sa inyo, kaya tayo mag-ano, basta. Kung nagsalita ka man sa akin, narinig mo ba ang pinag-chismis ko sa iyo, mag-comment ka naman, para malaman ko talaga malas ako, patuloy ko ng paa. Patuloy ng paa, o yung tap ko ng lamesa, ay parang wala ng lamesa. Kaloka. Kaya nag-goodbye guys, kaya kayo lalagay ng paa nyo sa mga lamesa, para sa akin malas. Hindi ka pakain ng ayos kayo, mabaho din ng paa, di po mal. Bye!